Mapagpalang umaga po, mga minamahal kong kapatid. Ito po, ang inyong kapatid ni si Monsignor Jaime Vicente. No? Isa po akong pare ng Katoliko. Independent na pare po ako, ha? Independiente po. Kaya mga kapatid, ako po ay pangkalahatan po. Wala po tayong sekta na pinapanigan. Mahal ko po kayong lahat. Meron lang pong gustong iparating ang Ama sa ating lahat, mga mahal kong kapatid. Una sa lahat, magmahalan tayong lahat. At humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw. Bago matulog, hingi ng tawad. Paggising, magpasalamat. Meron tayong pagkakataon, makagawa pa ng maraming kabutihan sa ibabaw ng lupa. Kaya mga mahal kong kapatid, napakahalaga po, no? Napakahalaga po ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Na ang buhay nito ay ilalaan po natin sa paggawa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid ko minamahal, kung ano po ang nagaganap ngayon sa ibabaw ng lupa na kaguluhan, giyera sa iba-ibang panig ng bansa, dala po ito ng mga kasalanan. Yung mga trahedya, dala po yan ng mga kasalanan. Kaya kailangan natin magbalik loob sa Ama upang mabawasan na ang mga iba-ibang uri ng sakuna na nangyayari sa ibabaw ng lupa, mga kapatid ko minamahal. Kaya kung dapat nga po, lahat tayo, magkaroon po tayo ng mga pananggalang, magkaroon po tayo ng mga tinatawag na banal na gamit. No? Kaya itong sandaling ito, lagi natin itaas sa Ama. No? Na lagi rin tayo magpapasalamat sa araw-araw niyang pangangalaga at pagmamahal sa atin. At lagi rin tayong pinag-iingatan ng Diyos Anak sa kanyang banal na pangalan bilang Diyos natin lahat. Kaya mga mahal kong kapatid, sa umaga pong ito, magsaya tayo, gumawa ng mabuti, yung kaligayahan po, yung kasayahan na kasama natin ang Diyos sa gawain. Hindi po sayang pansarili lamang. Lahat po tayo, bawat kilos, bawat isip, bawat salita, dapat po kasama natin ang minamahal nating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng langit, gumawa ng langit at lupa. Kaya mga mahal kong kapatid, masasabi ko lang po, sa sandaling ito, kailangan talaga natin na gumamit tayo ng mga kasangkapan banal. Sandali lang po, tingnan niyo po, kukuha ko. Mga mahal kong kapatid, ang cross po ito, na itinatawag po ito na ultimate cross. Ito po. Ito po ay isa sa pinakamalakas na gamit sa panahon ngayon. No? Marami rin po ako mga tinatawag na sacramental tools. Pero ito po, isang ultimate. Meron po siyang multiple power para po maging protection natin sa mga masasamang espiritu. Una sa lahat, no? Bilang pare, nagpapaliwanag po ako sa inyo ng malinis na paliwanag. Ang kasangkapang ito ay hindi po ito tinatawag na anting-anting. Hindi po ito agimat. Ang tawag po rito, banal na gamit o sacramental tools. Yan po Kaya nga po, ipaliliwanag ko rin po sa inyo yung sinasabi mga anting-anting, mga agimat,
huwag naman po kakagad natin na hahatulan na huwag gumamit. Kasi mga mahal kong kapatid, kaya nga po merong mga naglilingkod kay Ama na nililinis. Ginagamit ng Ama ang kanyang lingkod para linisin yung mga nananahan na iba-ibang espiritu sa mga kasangkapan. No? Halimbawa po, sinabi natin mutya, sinabi nating anting-anting o agimat, yan po ay nililinis. No? Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Kapag nilinis po yan, aalis na po dyan yung mga masasamang elemento. Pag wala na po yung masamang elemento, bine-bless po yan. No? After blessing, ko-consecrate. Kakargahan po ng kung anong uri ng kalakasan na ipagkakaloob po ng Ama, ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Kaya mga kapatid ko, totoo naman po ang sinasabi ng banal na aklat, pero ang banal na aklat din ang nagsalita. Katulad po ng ang kaligtasan, no, ay sa pagbabasa ng banal na aklat. Nahinto po dun. Kaya ang nangyari po, puro pagbabasa. Kaya nagkaroon po ng karagdagan. Kasi sinabi nga po, huwag dadagdagan eh. Hindi po. Diwa po ang idinagdag, hindi po diwa. Ang ibig sabihin sa diwa, no? Yung pananampalataya po, no, yung pagbabasa, isang uri ng pananampalataya yan. Pero po, yung sinasabing diwa nun, yung paggawa. Kaya po, ang pagbabasa ng banal na aklat na walang paggawa ay patay. Tandaan nyo, ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay din. Kaya duktungan natin. Hindi masamang iduktong ang sinasabing huwag dadagdagan, huwag niyong dadagdagan ng mga masamang diwa. Kung idadagdag niyo, mabuting diwa, sa Ama rin galing yun. Kaya, kinumpleto po. Di ba? Katulad ng pagbabasa. Pagbabasa. Paano po yung mga mangmang? Di ba, hindi sila nakabasa ng aral? Pero, ang ginagawa nila, ayon sa kalooban ng Diyos. Tinanggap sila ng Diyos. Kaya, minamahal kong kapatid, pagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Subukan niyo manood po tuwing gabi. No? Siguro po bago mag alas 9 o 8:30, before 9, nagtotok po ako sa YouTube at saka sa Facebook. Sa Facebook po, Jaime Vicente, Das Brother James. Yun po yung aking account. Sa YouTube naman, Jaime Vicente rin po. Ang title doon, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan nyo. Marami po tayong mapupulot na aral na ayon po sa nakasulat sa ating puso. Na isinulat ng ating Panginoong Hesus nung panahon, no, na nagsalita po sa talatang 3:2 ng Korinto, ang ating pinangasiwaan at ginagampanan sa panahon ngayon, yun nakasulat po sa ating pusong laman. Mga kapatid, para magkaintindihan po, kasi ang nangyayari po, kapag hindi nakasulat sa aklat, hindi na totoo. Diba? Mga kapatid ko, ang katotohanan ay ang kabutihan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Pakakatandaan po natin yan. Dahil marami pong mabubuti na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi po nakasulat sa banal na aklat, kundi nakasulat sa ating pusong laman. Mapagpahalang umaga po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Magandang umaga po. Bago po lahat, taas natin sa Ama, no? Ama, nagpapasalamat po kami no, sa araw na ito
ay nakapulot naman po kami na isang maliit na katotohanan. Yung maliit po yun, nawa po Ama, lumagana po ito. Sa ngalan po niyo, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Diyos Anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, tagapagligtas ng buong salibutan, Diyos Espiritong Banal na sa amin nagagabay na makagawa ng kabutihan sa araw-araw. Mapagpalang umaga po, mahal na mahal ko po kayong lahat. Amen.